Belinda's POV. Mabilis na lumipas ang mga buwan, premiere night ng isa sa mga pelikulang pinagbidahan ko. Ang isang sikat na artistang si Daniel Balestro ang aking ka-love team. Tuluyan na nga ako nag-enjoy sa pagiging artista at endorser ng iba't ibang produkto. Tuluyan na rin hindi nagpakita sa akin si Arthur. Mabuti naman kung ganun. Dahil sa tuwing nakikita ko to, lalo lamang bumabalik ang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ni Raven Addy. Masasabi kong kahit papaano sobrang nag-enjoy ako sa mundong ginagalawan ko ngayon. Kahit papaano ay sandali kong nakakalimutan lahat ng masakit na nangyari sa akin kapag busy ako. Nakaalalay sa akin si Daniel habang pinagkakaguluhan kami ng mga reporters. Ito ang ka-love team ko sa pelikula. Masasabi kong malaki din ang naitulong nito sa aking karir dahil isa na itong sikat na artista bago pa ako pumasok sa showbiz. Mula pagkabata ay kilala na ito sa industriya, kaya naman ang mabuo ang aming love team, lalo itong namayagpag. Alam ko may gusto ito sa akin. Pero kahit anong gawin ko, wala akong kahit na kaunting nararamdaman dito. Tanging kaibigan o katrabaho lang ang turing ko sa kanya. Hanggang ngayon kasi, aaminin ko man o hindi, si Arthur pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Kahit anong gawin ko para kalimutan itong patuloy, hindi ko magawa, bigo ako. Pakaramdam ko, nakaukit na sa puso ko si Arthur. Naramdaman ko ang mahigpit na paghapit sa bewang ko ni Daniel na makita ko na sa harapan na namin ang mga reporters. Kabi-kabilaan naman ang kislapan ng mga kameras. Pareho kami nakangiti ni Daniel habang hinihintay ang ibabatong tanong sa amin ng mga reporters. Belinda and Daniel, congratulations sa movie nyo. Wow, sobrang init ng pagtanggap ng mga fans nyo sa pelikulang to. Anong masasabi nyo sa inyong fans at sa lahat ng gustong manood ng inyong pelikula? Paunang tanong sa amin ng baklang reporter. Agad namang ngumiti si Daniel kaya hinayaan ko na itong sumagot. Unang-una, malaki ang aming pasasalamat dahil sa walang humpay na pagsuporta sa amin ng mga tao. Sobrang overwhelming ang lahat ng effort nila para mapanood ang aming pelikula ni Belinda. Tsak na hindi sila magsisisi dahil sinisigurado namin na magugustuhan niyo ang takbo na kwento. Nakangiting wika ni Daniel saka ako binalingan. Ngumiti naman ako't kinawayan ang mga fans na kanina pa nakatingin sa amin. Totoo ba na nagbabalak na kayong magpakasal, Daniel at Belinda? I mean, marami kasing nagsasabi lalo na mga fans nyo na hindi lang sa harap ng kamera ang pagiging sweet nyo sa isa't isa. Marami ang nakakapagsabi na kulang na lang daw ay langgamin kayo sa sobrang tamis ng inyong pagtitinginan. Tila kilig na tanong ng isa pang reporter. Matamis ko naman itong initian kahit na ang totoo ay kumukulo na ang dugo ko kung sino nagpakalat sa chismis na yon. Para akong kinikilabutan sa isiping magkakagusto ako si isang Daniel Balestro. Sa sobrang dami ng babaeng dumaan dito, mas masahol pa nga yata ito kay Arthur. Well, wala pa naman sa isip namin ang kasal na yan. As you can see, nag-uumpisa pa lang ako sa karir na to. I think naintindihan naman ako ni Daniel. Nakangiti kong sagot sa mga to. Narinig ko naman ang hiyawan ng aming fans nang biglang tumitig sa akin si Daniel at matamis akong nginitian. Halos manginig naman ang aking laman sa sobrang inis. Pero syempre, kailangan ko ipakita sa lahat ng mga tao na maayos ang relasyon namin ni Daniel. Para sa kapakanan ng aming pelikula, kailangang mapaniwalang mga tao na in real life, sweetheart kami. Nagpatuloy pa ang interview ng halos ilang minuto. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa loob ng sinihan para sabay-sabay panoorin ng bagong gawang pelikula. May mga ibang artista pa kaming kasama, kaya naman kahit papano, hindi sa amin nakafocus ang buong atensyon ng media. Pagkatapos ng program ay agad ako nagpasundo sa aking mga bodyguard para umalis na. Sumasakit ng ulo ko sa ingay ng mga tao at naiinis na ako kay Daniel sa mga pasimpleng move nito. Nandidiri ako sa bawat pagdantay ng kamay nito sa kahit saang parte ng katawan ko. Gwapo naman ito't alam kong maraming mga artista ang gusto itong makapareha. Pero malas lang niya dahil gusto ng direktor at producer na akong kanyang makapareha. Alam kong nasusungitan ito sa akin pero wala akong pakialam. Wala din naman itong magagawa dahil tsak na mawawalan ito ng karir kapag hindi sumunod sa gusto. Kahit kasi matagal na ito sa industriya,
Kaya itong palubugin ng mga kapatid ko dahil sa lawak ng koneksyon ng aming pamilya. Pagpasok pa lang ng sasakyan ay agad kong sinampal si Daniel. Gulat naman ito na patitig sa akin. Nakita ko din ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Naalarma naman si Harleen at ang aking driver. Akala mo ba hindi ko napapansin na kanina mo pa ako minamanyak? Nanggigigil na wika ko dito. Belinda, ano ka ba? Natural na hawakan kita dahil nasa harap tayo ng kamera. Magka-love team tayo at hindi naman pwedeng hindi tayo sweet sa isa't isa habang nanonood ang ating fans. Inis na sagot nito habang hinihimas ang nasaktang pisngi. Tinaasan ko naman ito ng kilay. Pues, gumawa ka ng paraan para magmukha tayong sweet nang hindi mo ko hinahawakan. Galit na sagot ko dito sabay humalo kip-kip. Napailing naman si Daniel. You're impossible, Belinda. Paano ko gagawin yun? Imposibleng magmukha tayong sweet kung hindi kita hahawakan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba ginagawa mong big deal ang bagay na to? Inis naman na sagot ni Daniel. Problema mo na yon. Tandaan mo, wala akong pakialam kung maagang matapos ang love team nating to. Sumunod ka sa gusto ko kung gusto mong magkasundo tayo. Galit na sagot ko dito. Napahilamos naman ang kanyang mukha si Daniel dahil sa matinding frustrations. Narinig ko din ang marahas nitong pagbuntong hininga. Lumayas ka na sa harapan ko. Malamig kong wika dito. Naikuyam naman ito ang kamao at mabilis na lumabas ng sasakyan. Diretso ito sa isa pang nakaparadang sasakyan malapit lang sa amin. Naghihintay din dito ang kanyang personal driver at personal assistant. Wala akong pakialam kung masasaktan naman ito sa naging asta ko. Alam kong wala din naman itong magagawa kung hindi ang sundin ng nais ko. Alam kong marami nang nakakapansin kung gaano kagaspang ang ugali ko pero wala akong pakialam. Pagod na ako maging mabait. Hanggat nag-e-enjoy ako sa karir na to, wala silang magagawa kung hindi pakisamahan ako. Alam kong inutusan si Mang Rudy na mag-umpisa na mag-drive. Sa Tagaytay ako uuwi ngayon. Magpapalamig muna ako ng ulo dahil masyadong naubos ang energy ko sa sobrang inis ko kay Daniel. Kapag hindi kasi ito maging maingat ng kilos kapag nasa harap ako, tsak na ire-request ko kay Ate Lucinda na palitan ito, na putulin na ang love team na yan. Arthur's POV. Naibato ko ang hawak kong kupita nang may lamang alak nang makita kong halos hindi na magpaghiwalay ang bagong love team ng taon na si Daniel at Belinda. Lalong sumidi ang selos na aking nararamdaman nang mapansin ko kung gaano sila ka-sweet habang ini-interview ng media sa isang mall sa Makati. Ngayon ang premiere night ng bago nitong movie. At gusto ko sanang pumunta para masilayan ito kaya lang may importante akong meeting na pinuntahan kanina. Pero pagkadating ko ngayon dito sa bahay ay agad kong binuksan ang telebisyon at sakto namang ang interview ni Belinda at Daniel ang unang bumungad sa akin. Agad na napuno ng selos ang aking puso kung gaano kahigpit ang pagkakahawak ni Daniel kay Belinda. Parang gusto ko magwala sa isiping may relasyon ng dalawang ito. Natuluyan na akong ipinagpalit ni Belinda sa ibang lalaki. Ilang beses ko nang sinubukan na lumapit dito. Pero lagi akong bigo. Lagi kasing nakaharang ang mga bodyguard nito at hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataon na sana makausap ito kahit sandali lang. Lagi itong bantay sarado ng mga tauhan ni Dexter. Hilam ang luha sa aking mga mata nang tinungga kong isang bote ng alak. Sobrang sakit na ng babaeng mahal ko'y makikita ko na ngayon sa piling ng iba. Mahirap tanggapin ang dahil sa katangahan ko kaya ito tuluyang lumayo sa akin. Arthur, tama na yan. Narinig kong wika ng tinig ng isang babae. Nang lingunin ko ito'y nakita kong mukha ni Vivian na puno ng pag-aalala habang nakatitig sa akin. Napailing ako't sinigawan to. Tangina Vivian, huwag kang magkamaling umapak sa kwartong ito. Kung hindi may kalalagyan ka. Galit na bulyo ako dito. Nakita ko naman kung paanong napaatras si Vivian at mabilis akong iniwan. Pagkatapos ay agad kong pinaghahagis ang lahat ng aking mahawakan. Gusto kong magwala para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Tuluyan ang nawala sa akin ang mahal ko. Akala ko darating din ang araw na maghihilom ang sugat na nilikha ko sa puso nito. Pero nagkamali ako. Wala na si Belinda. Tuluyan niya na akong tinalikuran at ipinagpalit sa iba. Napasalampak ako sa sahig at tuluyan ang napahaguluhol. Nasa ganong sitwasyon ako nang makita kong dumating si Mommy. Agad ako nitong niyakap.
Arthur, tama na yan. Diyos ko, anak ko bang bata ka? Hindi ka dapat nagwawala ng ganyan. Tingnan mo kung gaano kagulong kwarto mo. Puno ng pag-aalala sa boses nito habang sinasabi ang katagang yun. Mami, wala na si Belinda. Tuluyan niya na ako ipinagpalit sa gagong yun. Para akong batang nagsusumbong kay Mami. Arthur, ilang beses ko bang sabihin sa'yo nakalimutan mo na siya? Malabo nang babalik pa sa'yo si Belinda. Ikaw ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niyo kaya tama na. Huwag mo naman sanang pahirapan pang sarili mo, Arthur. Masyado nang masakit sa amin na nakikita ka nagkakaganyan. Bakas ang matinding lungkot sa boses ni Mommy habang sinasabi ang katagang yun. Mahal ko siya, Mami. Hindi ko kayang makita siyang masaya sa piling ng iba. Para ako mababaliw kapag nakikita ko siyang hinahawakan ng ibang lalaki. Sagot ko habang patuloy sa pagtulong luha sa aking mga mata. Aaminin ko, lalaki ako, matatag. Pero kapag si Belinda na pinag-uusapan, bigla ko lumalambot. Kung hindi ko lang sana nabuntis si Vivian, hindi sana mangyayaring lahat ng ito. Hindi sana ako tuluyang iniwan ni Belinda. Tahan na anak, huwag kang ganyan. Siguro ito ng panahon para ayusin mo sarili mo. Huwag mong hayaan na kay Belinda lang iikot ang mundo mo. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ka ni Michael. Kahit para sa kanya na lang. Kahit huwag na lang si Vivian. Mag-explore ka anak. Papayag na kami ni daddy mo kahit kanino ka makikipagrelasyon. Kahit tanggalin mo na sa listahan si Vivian, ayos lang sa amin yun. Ang importante sa amin ay yung kaligayahan, Arthur. Naluluha ng wika ni Mommy habang hinahagod ang aking likod. Umiling naman ako. Hindi ko alam kung kaya kong sinasabi mo, Ma'am, dahil sa tuwing nakikita kong may ibang kasama si Belinda, parang nadudurog ang puso ko sa sobrang sakit. Hindi ko kaya na tuluyan na siyang mawawala sa akin. Hindi ko kayang makita siyang masaya sa iba. Akin lang siya. Akin lang ang asawa ko, Ma'am. Tulungan mo ko. Kailangan ko si Belinda. Kailangan ko siya upang patuloy na lumaban sa buhay. Walang halagang lahat ng meron ako ngayon kung wala rin siya sa tabi ko. Walang halaga lahat ng pinaghirapan ko kung nasa piling naman siya ng ibang lalaki. Patuloy ang pagtulo ang luha habang sinasabi kong katagang yon. Nakakatawang isipin na ang isang Arthur Vargas ay umiiyak dahil lang sa isang babae. Na ang isang Arthur Vargas ay halos mabaliw-baliw ngayon dahil sa matinding selos na nararamdaman. Belinda's POV. Nanay Caridad! Agad kong sigaw na makita ko si Nanay Caridad na nakaabang sa akin habang pababa ako ng sasakyan. Nagmamadali akong lumapit dito at yumakap. Hindi ko kasama si Nanay Caridad dito sa bahay sa Tagaytay. Nakiusap kasi si Ate Lucinda na kung pwede doon na lang muna ito upang kahit papaano ay magiging panatag ang kanyang kalooban kapag iiwan ang mga bata sa kani-kanilang yaya. Although, mababait naman ang mga yaya ng mga anak ni Ate Lucinda, pero iba pa din nakakilala mong mga ngalaga sa mga to. Hindi naman kailangan magtrabaho ni Nanay Caridad. Ang gagawin niya lang ay titingnan kung maayos ba ang pag-aalaga ng mga yayas sa mga baby ni Ate Lucinda. Kamusta ka na, Belinda? Naku, lalo kang gumanda. Natutuwang wika ni Nanay Caridad. Ngumiti naman ako dito. Pagkatapos ay binilingan ko si Harleen. Sige na, Harleen, pwede ka na umuwi sa inyo. Magpahatid ka na lang sa driver para mabilis kang makarating sa bahay nyo. Wika ko dito. Masaya naman itong tumangwat agad na nagpaalam. Masaya namang niyaya ko si Nanay Caridad. Papasok sa loob ng bahay. Sobrang na-miss ko to. Buti pinayagan kayo ni Ate Lucinda na umalis sa bahay niya, Nanay. Alam mo, parang gusto ko na magtampo sa inyo. Mas love niyo pa ata si ate kaysa sa akin eh. Wika ko dito habang patungo kami sa kusina. May naaamoy kasi ako masarap na pagkain. Naku, ikaw talagang bata ka. Nagkataon lang naman na mas kailangan ako ng ate mo dahil may mga bata ng alagain. Hayaan mo, dito muna ako mag-stay para naman hindi ka magtampo sa akin. Isa pa, kailangan mo din yata talaga ng atensyon ko dahil nangangayayat ka na, parang hindi ka na kumakain ah. Sagot naman ni Nanay Caridad. Naku Nay, itong uso ngayon. Kailangan hindi ako tataba dahil artista na ako. Nakangiti kong sagot dito. Natawa naman to. Sus, kahit na magpataba ka ng konti, ayos lang naman yung Belinda. Hindi naman nakakabawas yun sa ganda mo. Natatawang sagot naman ni Nanay Caridad.
Sige Nay, magbibihis lang ako ha. Pagkatapos punta tayo ng kusina. Gusto ko ipagluto mo ko ng masarap na pagkain. Nagugutom na po kasi ako eh. Sagot ko kay Nanay Caridad na may halong paglalambing. O siya, sige. Sundan mo lang ako sa kusina. Titinan ko ang ref mo kung ano pwedeng iluto. Sagot naman ito sa akin at humakbang na patungong kusina. Nasundan ko naman ito ng tingin. Masaya akong umakyat ng kwarto at nagbihis ng damit pambahay. Masaya ako dahil kahit papaano ay nagawa akong dalawin ni Nanay Caridad. Ayos lang naman sa akin kung nahahati ang atensyon nito sa pagitan naming dalawa ni Ate Lucinda. Masaya ako dahil tinuring nila ate at kuya si Nanay Caridad na hindi na iba sa pamilya at tinuring naman kami ni Nanay Caridad na sarili niyang anak. Kahit papaano, nararamdaman namin na magkaroon ng isang magulang na nag-aalala sa amin sa katauhan ni Nanay. Akmang lalabas na ako ng kwarto pagkatapos ko magbihis ng biglang nag-ring ang aking cellphone. Si Ate Lucinda ang tumatawag. Ano na naman kaya to? Huwag niyang sabihin na hinahanap niya na agad si Nanay Caridad. Aba ang bilis naman. Tamad kong pinindot ang answer button ng cellphone. Hello ate, agad na sagot ko dito. Belinda, ano na naman tong sinusumbong sa akin ng manager ni Daniel? Sinampal mo daw ang alaga niya dahil naalibadbaran ka sa hawak niya. Agad na wika ni Ate Lucinda sa kabilang linya. Napakamot naman ako sa aking ulo. Grabe naman ang lalaking yun. Ang bilis naman niya makapagsumbong sa manager niya. Nagtaka kong sagot kay Ate Lucinda. So, totoo nga. Sinampal mo yung tao, sagot ni ate. Iya, pero mahina lang naman. Nakakairita kasi eh. Ang lakas ng loob na hawakan ako sa bewang ko. Feeling niya, totohanan ng love team namin. Nakakainis, sagot ko. Belinda, please, nasa showbiz ka. Pag-isipan mo naman muna ng mga hakbang na ginagawa mo. Alam mo bang naiinis ang manager ni Daniel sa'yo? Gusto na nilang i-pull out ang love team niyong dalawa? Sagot naman ni Ate Lucinda. Nagpanting naman ang aking tenga dahil sa narinig. Wow! Ang kapal ng mukha nila para sabihin ng bagay na yan. Hindi naman marunong umarte ang alaga nila. Ang tagal na sa showbiz pero puro pa cute ang alam. Akala ba nila gusto ko din si Daniel na makapareha? Napipilitan lang ako no? Sagot ko. Napabuntong hininga naman si Ate Lucinda. Fine, kakausapin ko ulit ang manager ni Daniel. Siguro humingi ka na lang ng sorry sa kanila. Sabihin mo na nabigla ka lang. Belinda, patok sa masa ang love team niyo ni Daniel. At sayang naman kung ititigil na lang bigla. Marami na pelikula naka-line up para sa inyong dalawa. Sagot naman ni Ate Lucinda. Nagsalubong naman ang kilay ko. No ate, bakit ako magsasorry sa bastos na yon? Kung ayaw nila sa akin, so be it. I don't care. Hindi ako affected dahil hindi ako takot mawala ng karir. Sagot ko kay ate. Belinda, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Bakit ba napakahirap sa iyong gawin ng mga bagay-bagay? Bakit ka ba nagkakaganyan? Puno ng pagtataka na sagot ni ate sa akin. Natameme naman ako. Sorry ate, pero hindi ako magsasorry sa kanila. Hayaan mo sila sa gusto nilang mangyari. Titigil ako sa pag-aartista kung walang may gusto sa akin. Nainis kong sagot kay Ate Lucinda at agad na pinatay ang tawag. Huminga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Bumalik ako sa vanity mirror at tiningnan ang mukha ko sa salamin. Hindi ko alam pero kahit ako parang hindi ko nakilala ang aking sarili. Alam ko malaki ng pinagbago ko mula nang mamatay ang anak ko. Hindi na ako ang dating Belinda. Nagbago na ako dahil sa mga sakit ng kalooban na naranasan ko noon. Agad na pada akong aking tingin sa cellphone ng muli itong tumunog. Napabuntong hininga ako nang makita kong si Ate Lucinda pa rin ang tumatawag. Hindi ko nalang pinansin at lumabas na ako ng kwarto. Ayaw ko na muna itong makausap dahil baka magkasamaan pa kami ng loob. Alam kong ako ang may problema. Pero anong magagawa ko? Mabilis talagang uminit ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Siguro dahil sa pagod at puyat sa taping. Mahirap din palang maging artista. Parang gusto ko nang humintot mamuhay na lang ng tahimik. Pero aaminin ko na malaki din naman ang naitulong sa akin ng pagiging sobrang busy. Nakakalimutan ko ang hinanakit ko sa mundo kapag abala ako. Buti na lang at maraming laman itong ref mo, Belinda. Hindi na ako mahirapan pang mag-isip kung anong iluluto ko para sa'yo. Agad na wika ni Nanay Caridad nang makalapit ako dito. Anong putahe po bang iluluto niyo para sa akin, Nay? Agad na tanong ko dito. Medyo malalim na din ang gabi kaya naman hanggat maaari gusto kong mas mabilis na putahe ang lutuin nito ngayon.
Sinigang na baboy na muna, Belinda. Tapos bukas ipagluluto kita ng kare-kare. Masayang sagot ni Nanay Caridad. Agad naman ako natakam. Masaya akong tumango. Sige, Nay. Tamang-tama, wala akong schedule bukas. Maghapon tayo magkabanding nito. Masaya akong sagot dito. Ganun ba? Kung ganun, umpisahan ko na magluto ha. Gusto mo ba akong tulungang maghiwa ng gulay? Nakangiting sagot ni Nanay Caridad. Agad naman akong tumango habang iniisa-isang tinitingnan ang mga gulay na nasa lamesa. Kinaumagahan, maaga ako nagising kahit late na kami nakatulog ni Nanay Caridad kagabi. Talagang sinulit namin ang mga panahong hindi kami magkasama. Bala kong iyain ito ngayong mamasyal. Kahit papaano, may paramdam ko man lang dito kung gaano siya kahalaga sa akin. Agad akong dumiretso ng kusina at nagtimpla ng kape. Hahayaan ko na lang muna na matulog si Nanay Caridad at dumiretso na ako sa garden upang doon inumin ang tinimpla kong kape. Magbubukang liwayway pa lang kaya naman malamig ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Anong petsa na ba? Ouch, bare months na pala. Ang bilis ng panahon. Hindi ko man lang namalayan ng pagdaan ng mga araw dahil sa pagiging abala ko. Sa bagay, nawalan na ako ng ganang magbilang ng araw simula nang mamatay ang anak ko. Hanggang ngayon masakit pa rin. Hindi ko alam kung paano mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Patuloy pa rin akong inuusig ng aking konsensya. Aaminin ko man o hindi sa aking sarili. Kasalanan ko rin naman ang mga nangyari. Kung naging mahinahon lang sana ako ng gabing iyon. Hindi sana kami na-aksidente ng anak ko. Hindi sana namatay ang anak ko. Agad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Hindi ko na malayang napaiyak na naman pala ako. Isa akong talunan. Si Vivian ang nagwagi sa aming dalawa. Mautak talagang babaeng yun, pero hindi. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya sa akin. Ang lahat ng mga kasinungalingan niya na naging sanhi ng pagkamatay ng anak ko. Bubuelo lang ako para ipaalam sa lahat ang sekreto ni Vivian na 3 taon na din itong tinatago. Napangisi ako. Parang nai-imagine ko ng magiging reaksyon ni Arthur kapag nalaman nito ang malupit na sekreto ni Vivian. Walang hiya siya. Pinagpalit niya anak namin sa batang yun. Ang aga mo namang nagising anak. Napapitlag ako nang biglang nagsalita si Nanay Caridad sa likod ko. Agad naman akong tumayo mula sa aking pagkakaupot ni yakap to. Sanay na ako sa ganitong oras ng gising, Nay, sagot ko. Ganun ba? Magluluto na ako ng agahan. Anong gusto mo kainin? Tanong nito. Okay lang ako, Nay. Nagkape na po ako. Sagot ko dito. Gulat naman na napatitig sa akin si Nanay. Kailan ka pa natutong hindi kumain ng breakfast, Belinda? Diyos ko, kaya palang payat mo? Nag-aalala nitong sagot. Napangiti naman ako dito. Nanay, hindi po ako payat. Slim lang po. Ito talagang uso ngayon. Natatawa kong sagot dito. Ay naku, Belinda. Tigilan mo nga kung bata ka. Maghahanda ako ng pagkain at hindi ako papayag na hindi ka kakakain. Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ako natutuwa sa katawan mo ngayon. Para kang walang pambili ng pagkain sa itsura mong yan. Sagot naman ni Nanay sa akin. Natawa naman ako. Nasunod din naman ang gusto ni Nanay ng umagang yon. Sabay kaming kumain ng breakfast. Pagkatapos ay niyaya ko itong mamasyal. Agad naman itong natuwa at excited na daw itong mag-window shopping. Agad kami nakarating sa isang mall. Nakabuntot pa din sa akin ang mga bodyguards ko. Si Harley naman ay hinayaan ko na munang magpahinga. Alam kong pagod na din ito dahil sa hectic ng schedule ko. Nandito kami sa isang sikat na boutique. Hinayaan ko si Nanay Caridad na mamili ng gusto niya. Medyo matagal ko na din kasi itong hindi na ipag-shopping kaya babawi ako ngayon. Bibilin ko lahat ng magugustuhan nito. Ang mga bodyguard ko naman ay nasa labas lang ng boutique. Nagmamasid sa paligid at may tiyagang naghihintay sa akin. Na walang ngiti sa aking labi ng hindi kalayuan ay nakita kong presensya ni Vivian. Kasama nito si Doña Alicia at masayang tumitingin ang mga ito ng mga nakadisplay na bags. Sa hindi kalayuan ng mga ito ay nakita kong anak ni Vivian, pati na din ang yaya. Agad ako naglakad palapit sa mga at wala lang, parang gusto kong close na pala sila. Wala lang, parang gusto kong manginis ngayong araw. Close na pala sila, mukhang kuhang-kuha talaga ni Vivian ang kiliti ng mga magulang ni Arthur. Pues, sisirain kong araw nila ngayon. Hindi pwedeng ganitong masaya sila samantalang ako, nagluluksa pa rin sa pagkawala ng anak ko. Ano kayang gagawin ni Belinda sakaling makaharap niyang muli si Vivian? Anong planong gagawin ni Belinda sa huling sandaling makakaharap niya si Arthur? Yan ang ating aalamin
Sa susunod nating kabanata.